Isabela, maghiwalay na tayo ng maayos. Hindi ko siya tiningnan. Nakatitik lang ako sa orasan na tumatakbo sa screen ng cellphone ko. Pumiyok ang boses ko Ngayon ang huling araw ngang ika-7 taon ng aming pagsasama. Sa loob ngang 7 taon, para akong isang libreng kasambahay, inalagaan ko ang kanyang paralisadong ama. Pinagpasensyahan ko ang kanyang tamat na kapatid na babae. Ibinigay ko ng buo ang sahot ko sa kanila. Ang kapalit ng lahat ng ito, isang litrato niya, kasama ang kanyang sekretarya sa isang kama. Tumalon ang numero sa screen ng cellphone ko sa eksaktong tinanayla umaka. Nang matanggap ko ang kumpirmasyon mula sa abogado ko na pinal na ang aming annulment, pinindot ko ang confirm button sa link na kanyang ipinadala. Anong ginagawa mo? Nakasimangot si Marco Reyes. Sinubukan niyang silipin at agawin ang cellphone ko. Umatras akong isang hakbang, ibinulsa ang cellphone at tumingala sa kanya. May ngiti sa aking ngalabi. Wala naman. Sinabihan ko lang si ate. Garcia na ay freeze ang 3 ari-arian ng nanay mo sa ibang bansa. Anong sinabi mo? Nanlaki na parang platito ang mamate ni Marco. Isabela Santos. Nababalif ka na ba? Ipon yan ng nanay ko sa buong buhay niya. Anong karapatan mong i-freeze yon? Anong karapatan ko? Naglakad ako palabas ng pinto ng Hall of Justice. Hindi malakas ang boses ko, pero malinaw ang bawat salita. Dahil kasamarian ang 2 milyong pisong bigay ngang magulang ko. Dahil kasamarian ang 3 milyong pisong sahot ko sa loob ngang 7 taon. Dahil ginamit ng nanay mo ang 5 milyon mula sa pondo ng kumpanya para ibili ngang bag ang kapatid mo. Sa kabuuan, 10 milyong piso. Sapat na ba yun para i-freeze ang 3 walang kwentang bahay niya? Hinabol niya ako at hinawakan ang braso ko. Ang higpit ng pagkakahawak niya ay masakit. Sabihin mo sa abogado mo na ayan freeze. Yon ngayon din. Kung hindi, hindi kita tatantanan. Tinabik ko ang kamay niya. Marco, ikaw ang unang hindi tumigil sa akin. Nasaan ka noong ginagawa akong parang alipin ng nanay mo at ni Bianca? Nasaan ka noong sinasabi mo mahal mo ang sekretarya mo habang yakap-yakap mo siya? Hindi mo naisip na hindi mo ako tatantanan nun habang nag-aaway kami? Tumunok ang cellphone ko? Ang abogado ko? Sinagot ko ang tawag. Ate, Garcia, maayos na po ba? Ayos na, Miss Santos. Masayang sabi nga abogado. Naka-freeze na ang 3 property. Si Miss Bianca Reyes naman, malamang ay nasa tsondo niya sa Singapore ngayon at inimbitahan na ngang pulisya para magkape. Hindi ko napigilang matawa. Salamat po, Ate Garcia. Ililibre ko po kayong dinner. Pakababa kong tawag, namutla at namula ang mukha ni Marco. Anong ginawa mo kay Bianca? Maayos siya sa Singapore. Bakit mo siya ginugulo? Hindi ko siya ginulo. Sabi ko habang binibilang sa aking mandaliri. Kahapon lang, nagyabang siya sa social media na binilhan siyang nanay mong tsondo na may swimming pool sa Singapore. Nag-imbita pa siya ng 8 kaibigan para mag-party. Nakataon lang nakasama sa listahan ng mapina-freeze ko ang tsondo na yon. Hinihinala ng pulisya na galing sa ilegal na paraan ang prakaya iniimbestigahan siya. Ikaw, sinisiraan mo siya. Nanginginig sa galit si Marco. Kinuha niya ang cellphone niya para tumawag. Habang tinitingnan ko ang kamay niyang nagdadial, dahan-dahan kong sinabi, o nga pala, nakalimutan kong sabihin. Ang 2 pang property ngang nanay mo sa Australia at Canada, pina-freeze ko na rin. Sa tingin mo, umiyak na kaya ngayon ang nanay mo habang tinitingnan ang wala ng lamang passbook niya? Nalaglag ang cellphone niya sa sahig. Nabasak ang screen. Yumuko siya para pulutin ito. Nanginginig ang daliri niya. Isabela, napakasama mo. Walang kinalaman sayo ang property na yon. Ipon yun ng nanay ko sa buong buhay niya. Ipon sa buong buhay? Ngumiti ako at yumuko para tingnan siya sa mata. Kasama ba doon ang 2 milyong pisong bigay mula sa mga magulang ko? Kasama ba doon ang 3 milyon mula sa sahot ko sa loob ng 7 taon?
O kasama ba doon ang 5 milyong kinuha ng nay mo mula sa kumpanya? Marco, itanong mo sa konsensya mo, gaano kalaki sa 3 bahay na yon ang galing sa malinis na paraan? Bigla siyang tumayo at dinuro ako. Sinungaling ka? Hindi ganoong klaseng tao ang nanay ko. Kung totoo o hindi, alam mo, sa puso mo. Tumayo ako ng tuwid at inayos ang buhok kong ginulo ng hangin. 3 taon na ang nakalipas. Sinabi ng nanay mo na may problema sa cash flow ng kumpanya at hiniram ang 2 milyong pisong bigay sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa nababayaran. Bawat buwan, kapag pumapasok ang sahod ko, kinukuha niya ito sa dahilan na ipunin niya para sa atin. Sa loob ng 7 taon, eksaktong 3 milyon. Noong nakaraang taon, nakita ko sa drawer ngang nanay mo ang resibo ngang bigna binili ngang kapatid mo sa Canada, nakakahalaga ngang 5 milyon. Ang nagbayad ay ang company account ng nanay mo. Gusto mo bang ilabas ko ang lahat ng ebidensya? Isa-isa? Nagbago ang kulay ngang mukha ni Marco mula pula, puti, hanggang sa pamumutla. Sa huli, bumuka ang bibig niya pero walang salitang lumabas. May bumusina sa malayo. Dumating na ang sasakyang tinawag ko. Binuksan ko ang pintong kotse at lumingon sa kanya. Sabihin mo sa nanay mo at sa kapatid mo, kung gusto nilang ma-unfreeze ang maari-arian, ibalik mo na nila ang 10 milyong utang nila sa akin. Kahit 1 sentimo ang kulang, huwag na silang umasa. Sa pagsara ng pinto, narinig ko siyang sumisigaw sa likod. Isabella, magsisisi ka. Magsisisi? Tumingin ako sa mga tanawin sa labas ngang bintana habang umaandar ang sasakyan. Biglang pumatak ang mga luha ko. Ang pinagsisisihan ko ay kung bakit hindi ko nakita ang tunay na kulay ng pamilyang ito 7 taon na ang nakalipas. Tumunok ulit ang cellphone ko, isang hindi kilalang numero. Mula sa Singapore. Sinagot ko. Ang matinis na iyak ni Bianca ay masakit sa tainga. Isabella, bruha ka. Bakit mo ako pinahuli sa pulis? Isusumbong kita. Sasabihin ko kay kuya na hiwalayan ka na. Hiwalay na kami ng kuya mo. Kani-kanina lang, malamig kong sabi sa telepono, at hindi ka hinuling ang pulis. Iniimbitahan ka lang para tumulong sa investigasyon. Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka natatakot? Wala akong ginagawang masama, si mommy ang bumili ng bahay na yon, sigaw pa rin niya. Talaga ba? Dahan-dahan kong sinabi. Kung gayon, ipaliwanag mo sa pulis kung bakit ang 50,000 na allowance na binibigay sa iyo ni mommy buwan-buwan ay galing sa pondong kumpanya. At yung 10 bag na binili mo sa Canada noong nakaraang taon na nakakahalaga nga 8 milyon, saan galing ang prang yon? Biglang natahimik sa kabilang linya. Pakaraan ng ilang segundo, may narinig akong kalabok, parang nahulog ang cellphone. Pinatay ko ang tawag at sumandal sa upuan, huminga ng malalim. 7 taon, parang may pasan akong malaking bato sa aking likod. Ngayon, sa wakas, naalis ko na ito. Tumingin sa akin ang driver mula sa rearview mirror. Ma'am, okay lang po kayo? Ex-husband niyo po ba yung lalaki kanina? Opo, tumangwa ako. Mabutit hiniwalayan niyo na. Bumuntong hininga ang driver. Sa itsura pa lang niya, mukhang hindi mabuting tao. Ngumiti ako at hindi na nagsalita. Ang sikat ng araw mula sa labas ng bintana ay mainit sa aking balat. Alam kong simula pa lang ito, hindi basta-basta susuko ang pamilya Reyes. Pero hindi ako natatakot. Hawak ko ang ebidensya, may pera ko sa bulsa, at may abogado sa likod ko. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Pagdating ng sasakyan sa gitna ng aming village, nakita ko si nanay na nakatayo sa labas, may dalang thermal container. Pinahinto ko agad ang driver at tumakbo para alalayan siya. Nay, bakit po kayo nandito? Hindi ako mapakali. Kaya pinuntahan kita. Hinaplos niya ang mukha ko. Namumula ang mamata. Mabutit nagiwalay na kayo. Hindi ka na magdurusa. Pag-uwi, ibinuhos niya ang sabaw ngang buto-buto mula sa container, na puno ngang bango ang maliit naming bahay.
Habang umiinom ngang sabaw, hindi ko mapigilang maiyak. Nay, patawad po. Pinag-alala ko kayo. Anak, ano ka ba? Pinunasan niya ang maluha ko. Kung hindi lang kita pinigilan nun, sana matagal ka nang nakipahiwalay. Ibinaba ko ang mangkok at tumingin sa labas ng bintana. Ang nga pangyayari, 7 taon na ang nakalipas ay parang pelikulang naglalaro sa isip ko. Nung bagong kasal kami, hinawakan ng nanay ni Marco, si Teresita Reyes, ang kamay ko, punong-kunot ang muha sa pagngiti. Isabela, pamilya na tayo ngayon. Mahina ang katawan ng tatay ni Marco at bata pa si Bianca. Maraming gawain sa bahay. Kaya pagpasensyahan mo na. Noon, inosente ako. Akala ko mabait ang biyenan ko. Tita, huwag po kayong mag-alala. Alagaan ko po ng mabuti ang pamilya. Sa unang buwan ang sahod ko, kakakuha ko lang ang 30,000 piso, dumating si Teresita na may dalang passbook. Isabela, bata ka pa, magastos ka, itatabi ko na lang para sa inyo ni Marco para sa pagtanda ninyo. Hindi ako nag-isip ng malalim. Ibinigay ko lahat ng pera. Nasa tabi si Marco at sinabing, si Mommy talaga. Mapag-isip, makinig ka na lang sa kanya. Mula noon, naging regular na kita nga pamilya ang sahod ko. Bawat buwan, dumarating si Teresita para kunin ito. Walang labis, walang kulang. Minsan, nakasakit ako at nilaknat. Gusto kong umabsen. Hinarangan ako ni Teresita sa pinto. Bata ka pa, laknat lang yan. Bibili ng bagong damit si Bianca ngayon. Pumasok ka muna. Pagkatapos ng trabaho sa kakapumunta sa ospital, nagtiis ako at pumasok. Hapon na, hindi ko na talaga kaya umuwi ako ng maaga. Pagpasok ko sa bahay, narinig kong umiyak, si Bianca. Mommy, ayaw niya lang akong ibili ng damit. Kuripot siya. Dinuro ako ni Teresita. Isabela, anong problema mo? Isang damit lang ang gusto ni Bianca? Kailangan mo pang makasakit-sakitan? Yung kakarampot mong sahod, hindi pa sapat pambili ng isang bag ni Bianca, tapos ang sama pang tingin mo. Nanginginig ako sa galit. Akmang sasagot na ako nang dumating si Marco. Matapos makinig kay Teresita, hinilan niya ako at sinabing, Isabela, bakit mo pa pinapatulan si Mommy? Bata pa si Bianca, pagbigyan mo na. 20 na siya, bata pa ba? Tinabi ko ang kamay niya. 39 degrees ang laknat ko. Pinilit pa rin niya akong pumasok para lang mabili ang damit niya. Damit lang naman yan, bibilhan ko na lang siya. Kinuha ni Marco ang wallet niya. Huwag ka nang magalit. Para rin naman sa pamilya ang ginagawa ni Mommy. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakadekstros sa ospital. Habang tinitingnan ang walang taong kwarto, unang beses kong naramdaman na mali ang pagpapakasal ko. Kalaunan, binigyan ako nga magulang kong 2 milyong piso para may tabi ako. Nalaman ito ni Teresita at araw-araw akong kinukulit. Sinasabi niyang may problema sa cash flow kumpanya ni Marco at kailangan kong ilabas ang pera para tumulong. Isabela, isang pamilya tayo. Ang pagtulong mo kay Marco ay pagtulong mo na rin sa sarili mo. Hawak niya ang kamay ko, luhaan. Kapag nakarecover na ang kumpanya, ibabalik ko agad at bibigyan pa kita ng 200,000 na interes. Nag-alilangan ako ng matagal. Araw-araw din akong kinukumbinsi ni Marco. Isabela, ngayon lang. Pangako, magiging mabuti ako sa'yo pagkatapos nito. Sa huli, ibinigay ko ang pera kay Teresita. Sumulat siya ng promissory note na hanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin ng drawer ko, malabo na ang sulat. Kinabukasan matapos kong ibigay ang pera, umuwi si Bianca na may bagong bag. 120,000 itong bag na to. Mayabang niyang sabi. Binili sa akin ni Mommy. Habang tinitingnan ko ang bag, parang tinusok ngang karayom ang puso ko. Ang pinakamasakit ay nung nakaraang buwan. Habang nag-ayos akong drawer ni Teresita para maganap kang band-aid, may nakita akong nga resibo. Puro itom nga pinamili ni Bianca sa ibang bansa.
Ang pinakamahal na bag ay 5 milyon. Ang nagbayad ay ang company account ni Teresita. Dala ang resibo? Tinanong ko si Teresita. Saan galing ang prang ito? Bakit ginamit ang pera ng kumpanya para ibili ng bag si Bianca? Inagaw niya ang resibo at pinunit. Anong pakialam mo? Prang kumpanya ko kahit kanino ko ibigay. Isabela, sinasabi ko sa'yo, huwag kang manggulo dito, kung hindi, ipapahiwalay kita kay Marco. Pag-uwi ni Marco? Nakwento ng may halong kasinungalingan si Teresita. Tiningnan ako ni Marco ng masama. Isabela, wala ka bang magawa? Pinalaki ako ni Mommy. Ano naman kung bilhan niya ng gamit ang kapatid ko? Kung magpapatuloy ka ng ganyan, magiwalay na lang tayo. Sige, magiwalay na tayo. Nang isigaw ko ang maasalitang iyon, pumatak ang luha ko. Ngayon, iniisip ko, dapat pala nun pa ako nakipaghiwalay. Tapos na ang lahat, hinaplos ni nanay ang ulo ko. Wala nang mga api sa'yo. Tumango ako at uminom ng sabaw. Nay, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang apihin nila ako ng walang kapalit. Yung 3 bahay at ang 10 milyon ko, babawiin ko yon. Tumunok ang cellphone. Si Teresita. Huminga ako ng malalim at sinagot. Isabela, bruha ka? Bakit mo pina-freeze ang mabahay ko? Ang boses niya ay parang kuko na kumakaskas sa salamin. Ay unfreeze mo yan ngayon din. Kung hindi, pupunta ako sa opisina mo at gagawa ngang iskandalo para mawalan ka ngang trabaho. Malamig akong tumawa. Sige, pumunta ka. Para marinig nam nga katrabaho ko kung paano ka nagnakaw sa kumpanya at kung paano mo ako sinamantala. Natahimik ang kabilang linya. Narinig ko ang iyak ni Bianca. Kuya, kontrolin mo siya. Hinuli akong pulis dito sa Singapore. Gusto ko nang umuwi. Sumunod ang galit na boses ni Marco. Isabela, huwag kang sumusobra. Ayan, freeze mo na ang mabahay. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Pinatay ko ang tawag at inilagay sa silent mode ang cellphone ko. Tumingin ako sa sikat ng araw sa labas. Kinuyom ko ang aking kamao. Desidido na akong labanan ito. Pagkababangang tawag sa pamilya Reyes, tumingin sa akin si nanay. Alam mo na palang gagawa sila ng gulo. Opo. Kumuha akong isang kahon na bakal mula sa drawer. Mula nung nalaman kong niloloko ako ni Marco, nagsimula na akong mahanda. Sa loob ng kahon ay madokumento. Nasa ibabaw ang promissory note ni Teresita. Sa ilalim nito ay ang 7 taong payroll records, mga resibo ng pinamili ni Bianca, at screenshots ng chat ni na Marco at ng sekretarya niya. Kinuha ni nanay ang mga resibo, nanginginig ang kamay. 5 milyon itong bag na to? Paano nila nagawang gumastos ng ganito kalaki? Dahil hindi sa kanila ang pera. Kumuha akong isang bank transfer record. Tingnan mo, noong Marso nakaraang taon, nag-transfer si Teresita nga 5 milyon mula sa company account niya papunta sa card ni Bianca. Kinabukasan, binili ni Bianca ang bag na ito sa Canada. Pag nanakaw yan sa kumpanya, nanlaki ang mga mata ni nanay. Hindi lang yan, kumuha pa akong ilang dokumento. Ilang taon na ring umiiwas sa buwis ang kumpanya niya. Ang maebidensyang nahanap ko pa lang ay nakakahalaga nga. Mahigit 10 milyon, hinawakan ni nanay ang madokumento at biglang nagtanong, paano mo nakuha ang lahat ng ito? Napakatuso nila, paano ka nakahanap ng paraan? Naalala ko ang maulang gabi 3 buwan na ang nakalipas. Sinabi ni Marco na mag-overtime siya. Nagising akong hating gabi para hanapin ang charger niya at nakita kong hindi nakalock ang cellphone niya. Hindi nabura ang chat history nila ni Teresita. Anak, mukhang nalaman na ni Isabela ang tungkol sa mga resibo. Ano naman? Wala siyang ebidensya. Gumawa kang paraan para makuha yung promissory note ng parang bigay sa kanya. Nang masandaling iyon nanamig ang buong katawan ko. Umupo ako sa sahig at hinalungkat ang cellphone niya. Nakita ko ang mga booking records nila ng sekretarya niya. Nga transfer screenshots.
Et ang usapan nila ni Teresita na ilipat ang maari-arian. Kinunan kong litrato ang lahat at inilagay sa isang naka-encrypt na album. Mula noon, alam ko nang kailangan kong makipaghiwalay. At kailangan nilang pakbayaran ang lahat. Kinabukasan, nag-leave ako at pumunta sa isang law firm. Ang sumalubong sa akin ay si Ate Garcia, isang babaeng abogado na nasa 50s, mukhang mapagkakatiwalaan. Inilatag ko ang mga ebidensya sa mesa niya. Ate Garcia, gusto kong makipag-ano at gusto kong mabawi ang pera ko. Pinag-aralan niya ang madokumento, isa-isa. Kumunot ang niya, ang sitwasyon ng biyenan mo, hindi lang ito paglilipat ng conjugal property. Malamang ay may kinalaman din ito sa embezzlement at tax evasion. Makano ang mababawi ko? Kinakabahan kong tanong. Ang 2 milyong bigay sa iyo ay prenuptial property, kailangang ibalik ng buo. Ang 3 milyong sahot mo sa loob ng 7 taon ay conjugal property, makakakuha kang hindi bababa sa kalahati. Tungkol naman sa parang ninakaw ng biyenan mo sa kumpanya, kahit hindi sa'yo yon, pwede nating gamiting ebidensya para mabawasan o mawalan siyang ang parte sa hatian ng ari-arian. Inayos niya ang kanyang salamin. At yung 3 overseas properties na sinasabi mo, basta mapatunayan natin na may pramo o galing sa illegal na paraan ang ipinambili dun, pwede nating ipa-freeze. Nagliwanag ang mga mata ko. Talaga po? Pwede? Pwede. Pero kailangan ng matibay na ebidensya. Naglista siya ng makailangan kong hanapin, kontrata ng pagbili ng property, patunay ng pagbabayad, ebidensya na may pondo mo doon, at mga patunay na naknakaw siya sa kumpanya. Mas maganda kung mahanap ang maalibrong kumpanya. Mula nun, para akong isang tiktik. Habang nasa ospital si Teresita para bisitahin ang tatay ni Marco, pumasok ako sa kwarto niya. Sa drawer ng kanyang vanity table ay may isang secret compartment. Ginaya ko ang nasa litrato sa cellphone ni Marco, kinapa ang button at bumukas ito. Sa loob ay isang itim na notebook, nakasulat ang magakita at gastos niya sa mga nakaraang taon. Natanggap ang sahot ni Isabela, 30,000. Transfer sa car ni Bianca, 5 milyon. Down payment para sa bahay sa Singapore, 8 milyon kasama ang 1 milyon mula sa pera ni Isabela. Nanginginig ako sa galit. Kinunan ko agad ng litrato ang notebook. Kaya pala, ang 2 milyong bigay sa akin, ni 1 sentimo ay hindi niya ginamit sa kumpanya. Ipinambili niya lahat para sa bahay ni Bianca. Akmang ibabalik ko na ang notebook nang may marinig akong papalapit. Isinara ko agad ang compartment. Humigas sa kama at nagtulog-tulugan. Pumasok si Teresita. Nang makita niya, akong nakahiga sa kama niya, sumimangot siya. Sinong nagsabing matulog ka dito? Bumangon ka? Nahihilo po ako. Gusto ko lang sanang humiga sandali. Sadyang umusok pa ako. Tita, ano po yung notebook sa drawer ninyo? Mukhang mahalaga. Nakpanik siya at agad na nilock ang drawer. Wala yon, magastusin lang sa bahay. Bumangon ka na. Huwag kang manggulo dito. Dahan-dahan akong bumangon, napangisi sa isip. Gastusin sa bahay? Baka mga gastusing hindi pwedeng malaman ng iba. Pakalipas ng ilang araw, kaarawan ng tatay ni Marco. Maraming bisitang kamag-anak. Habang abala si Teresita, pumasok ako sa kanyang study. Ang kanyang safe ay nasa likod ng bookshelf. Ang password ay kaarawan ni Bianca na nakita ko na sa cellphone ni Marco. Pagbukas ko, may 3 titulo ng bahay. Singapore, Australia, at Canada. Nakapangalan lahat kay Teresita. Pero sa payment records, nandun ang impormasyon ng payroll card ko. Kinunan kong litrato ang mga titulo at nakakita rin nga ilang libro ng kumpanya. Malinaw na nakasulat ang halaga nga iniwasang buwis. Akmang ibabalik ko na ang magagamit ng biglang pumasok si Bianca. Anong ginagawa mo dito? Nagahanap ng charger. Nakunwari akong nagahanap sa bookshelf. Wala akong makita. Lalabas na ako. Tinitigan niya ako na parang gusto akong kainin. Isabela,
Hinalungkat mo ba ang gamit ni Mommy? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang gagawang kalokohan. Wala akong ginagawa. Lumabas ako at sinadya siyang banggain. Huwag mo akong pakbintangan. Pabalik sa sala, ipinakilala ako ni Teresita sa mga kamaanak. Ito ang manugang ko, napakabait. Lahat ng sahot niya, sa akin niya ibinibigay. Pinuri akong lahat. Ngumiti lang ako, pero parang yelo ang puso ko. Nun pa man, desidido na ako. Kapag nakumpleto ko na ang ebidensya, makikipaghiwalay ako agad at pagbabayarin sila sa lahat ng ginawa nila. Pagkatapos kong makwento, bumuntong hininga si nanay. Anak, ang dami mo palang tiniis. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi ko, makakatulog ka pa ba? Hinawakan ko ang kamay niya. Saka, wala pa akong ebidensya. Noon, walang mangyayari kahit sabihin ko. Ngayon, sapat na ba ang ebidensya? Tiningnan niya ang kahon. Halos. Tumango ako. Sabi ni Ate, Garcia, sapat na to para ma-freeze ang ari-arian nila at may balik ang utang nila sa akin. Habang nag-usap kami, tumunog ang cellphone. Mensahe mula kay Ate, Garcia. Si Bianca ay ayaw makipagtulungan sa investigasyon sa Singapore. Nakipag-ugnayan na ang pulisya doon sa Pilipinas para ay extradite siya. Ngumiti ako at nag-reply, salamat po. Balitaan niyo na lang ako. Pagkababaeng cellphone, tumingin ako sa labas. Sumikat na ang araw. Alam kong hindi basta-basta susuko ang pamilya Reyes. Siguradong may mas matitindi pa silang gagawin. Pero hindi ako natatakot. Hawak ko ang ebidensya, may tiwala ako sa sarili ko. Sigurado akong mananalo ako sa laban na ito. Inilo ni nanay ang kahon na bakal at itinago sa pinakailalim ng aparador. Itago mong mabuti yan, baka nakawin nila. Alam ko po. Tumingin ako sa kanya. Nay, salamat po sa palaging pagsuporta sa akin. Anak, sino pa bang susuportahan ko? Hinaplos niya ang kamay ko. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Huwag mong sarilinin. Tumango ako, ramdam ang init sa aking puso. Kahit na napunta ako sa ganitong pamilya, mayroon naman akong mapagmahal na ina, isang maasahang abogado at sapat na ebidensya. Wala akong kinatatakutan. Tumunog ulit ang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko. Narinig ko ang iyak ni Teresita. Isabela, alam kong nakamali ako. Patawarin mo na ako. Ayan, freeze mo na ang mga bahay. Pawiin mo na si Bianca. Pangako, ibabalik ko ang utang ko sa'yo. Walang labis, walang kulang. Malamig akong tumawa. Gusto mo pa rin akong galokohin? Huli na, Teresita. Kalmado ang boses ko. Gusto mong giam-freeze ko ang mga ari-arian. Sige, ay deposito mo muna ang 10 milyong utang mo sa account ko. Pagkatapos, pumunta ka sa BIR at sa pulisya para sumuko. Kung hindi, huwag na nating pag-usapan. Biglang natahimik sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, may narinig akong kalabog, parang nahulog ang cellphone. Pinatay ko ang tawag. Alam kong simula pa lang ito. Ang totoong laban ay paparating pa lang. Pero handa na ako. Haharapin ko. Anumang hamon na ibato nila. Wala pang kalahating oras matapos kong ibaba ang tawag kay Teresita, narinig ko ang malakas niyang boses mula sa baba. Kahit nasa ikatlong palapak ako. Dinig na dinig. Isabela, wala kang utang na loob, lumabas ka. Kinabahan ako. Lumapit ako sa bintana at sumilip. Nakatayo si Teresita sa tapat ng entrance ng building, nakapamewang. Kasama niya ang isang matandang babae na may dalang bayong, mukhang kaibigan niya. Si Marco naman ay nakatayo sa gilid. Madilim ang mukha, nakapamulsa, parang walang pakialam. Sumilip si nanay mula sa kusina. Bakit nandito? Ang matandang yan, malamang para manggulo.
Huminga ako ng malalim. Nay, bumalik po kayo sa loop. Ako na ang bahala. Hindi ako babalik. Tinanggal ni nanay ang apron niya. Tingnan natin kung anong kaya niyang gawin. Sakto, pinindot ng sunod-sunod ang doorbell, kasabay ng pagsipa ni Teresita sa pinto. Isabela, buksan mo. Anong akala mo? Makakatakas ka? Binuksan ko ang pinto, sadyang maliit lang ang siwang. Tita Teresita, hiwalay na po kami. May kailangan po ba kayo? Tita Teresita, tinulak niya ang pinto pero hinarangan ko. Isabela, huwag kang makunwari. Ex-biyenan mo ako. Ayan, freeze mo ang 3 bahay ko, kung hindi, dito ako mamamatay sa tapat ngang pinto mo. Sumali ang kasama niyang matanda. O nga, wala namang ganyang manugang. Kakahiwalay lang, kinalimutan na agad ang lahat. Pati bahay ng ex-biyenan. Agawin pa. Agawin? Malamig akong ngumisi at nilakihan ang siwang ng pinto. Anong inaagaw ko? Nandun ang 2 milyong pisong bigay sa akin, ang 3 milyong sahot ko sa loop ng 7 taon, at ang 5 milyong ninakaw niya sa kumpanya. Sa kabuuan, 10 milyon. Pagnanakaw ba ang tawag sa paniningil ng utang? Namula na parang atay ngang baboy ang mukha ni Teresita. Akmang sasampalin niya ako pero umiwas ako. Tumama ang kamay niya sa hambang ng pinto, napangiwi siya sa sakit. Aray! Tulong! Mamamatay tao. Sinasaktan ako ex-manugang ko. Dahil sa sigaw niya, naksilabasan ang mga kapitbahay. Anong nangyayari? Tanong ni Aling Nena mula sa 3 palapag. Aling Nena, butit nandito ka. Hinawakan siya ni Teresita. Ikaw na ang humusga. Itinuring ko siyang parang tunay na anak. Pero anong ginawa niya? Kakahiwalay lang namin. Pinafreeze na niya ang 3 bahay ko at pinagbibintangan pa akong nagnakaw sa kumpanya. Hindi kita pinagbibintangan. Kinuha ko ang cellphone ko at ipinakita ang video ni Bianca na bumibili ng bag sa Canada. Tingnan ninyo. Ito ang anak niya, si Bianca. Nung nakaraang taon, bumili siya ng bag sa Canada na nakakahalaga ng 5 milyon. Galing sa company account niya ang pera. Hindi ba't pagnanakaw yun sa kumpanya? Naglapitan ang mga kapitbahay para manood at magbulungan. Diyos ko, 5 milyon para sa isang bag? Bakit gagamitin ang pera ng kumpanya para sa anak? Namula at namutla ang mukha ni Teresita. Hawak pa rin niya si Aling Nena. Yon ay bonus ko mula sa kumpanya. Bonus? Ipinakita ko naman ang payroll records ko. Tingnan niyo pa ito. Ang sahot ko sa loop ng 7 taon, 3 milyon lahat. Kinuha niya sa dahilan na iipunin niya para sa akin. Ni isang sentimo, hindi binalik. Ang 2 milyong bigay sa akin, ginamit niya pambili ng bahay para kay Bianca sa Singapore. Hindi ba't panloloko yon? Kumunot ang nuni Aling Nena at inalis ang kamay niya. Mare, kung totoo yan, mukhang wala ka sa katwiran. Nang makitang walang kumakampi sa kanya, umupo si Teresita sa sahig at nag-umpisang mag-iyak habang pinapalo ang hita. Kawawa naman ako. Nakapag-asawa ang anak kong isang ahas. Niloko niya ako, kinuha ang pera ko, at ngayon, agawin pa ang mga bahay ko? Ano pang silbing ang buhay ko? Sa wakas, naksalita na si Marco. Nakasimangot niyang hinila ako. Isabela, tama na. Ay unfreeze mo na muna ang bahay. Mag-usap tayo sa bahay. Sa bahay? Aling bahay? Tinabik ko ang kamay niya. Sa bahay ninyo. Para hayan ang nanay mong patoy na lokohin ako at ang kapatid mong gamitin ang sahot ko pambili ng bag? Marco, itanong mo sa konsensya mo, naging disenteng buhay ba ang naranasan ko sa inyo sa loop ng 7 taon? Kalimutan na natin ang nakaraan. Lumambot ang boses niya. Alam kong nasaktan ka. Babawi ako sa'yo pagkatapos nito. Pwede ba? Babawi? Tinuro ko si Teresita. Nakahiga siya diyan at nag-iskandalo
tapos ako ang kailangang bumawi? Marco, nakalimutan mo na ba? Nung inutusan kaniyang lokohin ako para makuha ang promissory note, anong sinabi mo? Sabi mo, para rin naman sa atin ang ginagawa ni Mommy. Namutla siya at hindi makapagsalita. Biglang lumabas si nanay mula sa loob, may hawak na rolling pin. Itinukot niya, ito sa sahig. Teresita Reyes, kung mag-iskandalo ka pa dito, tatawag na ako ngang pulis. Hayaan nating pulis ang humusga kung sino ang tama. Natakot si Teresita at tumayo. Dinuro niya si nanay. Matandang hukluban, ikaw ang nagturo sa anak mo. Anong problema sa anak ko? Humakbang si nanay. Ang anak ko, kumikita ng para sa marangal na paraan. Hindi tulad ng iba diyan na niloloko ang manugang para mabilihan ng bek ang anak. Ang kapal mong laitin ako. Sumugot si Teresita para saktan si nanay, pero pinigilan siya ni Marco. Mommy, tama na. Inila ni Marco si Teresita pababa. Umuwi na tayo. Nagpupumiglas pa rin si Teresita. Ayokong umuwi. Gusto ko ang mga bahay ko. Isabella, bruha ka. Humanda ka sa akin. Habang pinapanot ko sila, bumuntong hininga si Aling Nena. Isabella, huwag ka nang magalit. Hindi sila karapat-dapat. Salamat po, Aling Nena. Ngumiti ako. Gusto ko lang pong makuha ang hustisya. Nakpayo pa ang ibang kapitbahay bago bumalik sa kani-kanilang bahay. Isinara ko ang pinto. Basang-basang ang pawis ang likod ko. Hinaplos ni nanay ang likod ko. Grabe. Nakakatakot. Parang baliw siya kanina. Okay na po, Nay. Nakbuhos akong tubig. Gusto niya lang akong takutin para sumuko. Tumunok ang cellphone. Si Ate Garcia. Isabella, ang biyenan mo, pumunta sa bir kanina. Sinasabi niyang sinisiraan mo siya na umiwas sa buwis. Pinapapunta kang bir para magpaliwanag. Sige po. Pupunta ako bukas. Hawak ko ang cellphone. Nagrereklamo pa ang magnanakaw. Huwag kang mag-alala. Naipasa ko na ang nga ebidensya sa kanila. Iimbestigahan nila yan. Huminto si Ate Garcia. O nga pala, kinausap din niya ang media. Sasabihin daw niyang masama kang manugang. Mag-ingat ka sa labas. Kinabahan ako. Gagamitin pa niya ang paraang yon. Nangakusa lang ang may kasalanan. Tumawa si Ate Garcia. Kung ayaw mong may storbo, pwede kang mag-apply ng protection order. Pagkababang tawag, sabi ni nanay, grebe talaga ang matandang yon, lahat na lang ang paraan, naisip, hayaan mo siyang magwala. Tumingin ako sa labas. Kung mas lalo siyang nanggugulo, mas lalo lang niyang ipinapakita na guilty siya. Bukas, pupunta ako sa bir at ilalabas ang lahat ng ebidensya. Tingnan natin kung anong kaya pa niyang gawin. Kinaumagahan, pagdating ko pa lang sa tapat ngang opisina ngang bir. Pinalibutan na ako nga reporter. And time. Santos, totoo po bang pinafreeze ninyo ang 3 bahay ng inyong ex-biyenan? Sabi pong ex-biyenan ninyo, masama raw kayong manugang. Totoo po ba ito? Huminga ako ng malalim at inilabas ang cellphone ko. Mga kaibigan mula sa media, hindi po ako masamang manugang. Gusto ko lang pong mabawi ang pera ko. Ito po ang maebidensya na nagpapatunay na ninakawan niya ako at niloko. Taningnan ng reporter ang ebidensya at nagbulungan. Dumating din si Teresita kasama si Marco. Tinulak niya ang reporter at dinuro ako. Isabella, bruha ka. Nagdala ka pang reporter. Hindi ko siya pinansin at sinabi sa mga reporter, kung gusto ninyong malaman ang katotohanan, pwede ninyong imbestigahan ang malibro ngumpanya niya. Pwede kayong pumunta sa Singapore at alamin kung saan galing ang down payment ng bahay doon. Naniniwala akong lalabas din ang katotohanan. Pagkasabi nito, tumalikot ako at pumasok sa gusali, iniwan sila sa labas. Alam kong hindi pa tapos ang laban, pero lamang na ako. Basta,
Magpatuloy lang ako. Siguradong mananalo ako. Paglabas ko sa opisina ng beer, kakasakay ko pa lang ang taxi. Tumunog na ang cellphone ko. Si Marco. Tinitigan ko ang screen ng 3 segundo bago ko sinagot. Isabella, kailangan mo ba talagang gawin ito sa ganitong paraan? Ang boses niya ay parang papel dalihan na kinikiskis sa bakal. Ganitong paraan. Tumingin ako sa labas. Pinafreeze ko ang sarili kong pera. Bakit naging ganito na yon? Bahaya ng nanay ko. Bigla niyang itinaas ang boses, halos mabasag ang eardrum ko. Alam mo bang kapag inimbestigahan ng beer, baka makulong ang nanay ko? Ganun mo ba siya kagustong mapahamak? Ako pa ang may gustong mapahamak siya? Natawa ako. Marco, itanong mo sa konsensya mo, sa loob ng 7 taon na para akong alipin sa bahay ninyo, nawa ba sa akin ang nanay mo? Nung ginamit niya ang pera ko pambili ng bag para kay Bianca, inisip ba niya na mangyayari ito ngayon? Tumingin sa akin ang driver sa rearview mirror. Ngumiti ako ng paumanhin at tinakpan ang mikropono. Lumapit sa bintana. Maliliit na bagay lang yon, sigaw pa rin ni Marco. Ang importante ngayon ay ma-unfreeze ang mga bahay para walang mangyari sa nanay ko. Isabella, nakikiusap ako sa iyo. Ay unfreeze mo na. Pipirma ako ng promissory note. Babayaran kita buwan-buwan, pwede ba? Maliliit na bagay? Kinuyom ko ang cellphone. 2 milyong pisong bigay ng magulang ko. Maliit na bagay? 3 milyong sahot? Maliit na bagay? 5 milyong ninakaw sa kumpanya? Maliit na bagay? Marco, kinain na ba ang aso ang konsensya mo? Bigla siyang natahimik. Pakaraan ngang matagal, bumaba ang boses niya. Alam kong nasaktan ka, pero nanay ko siya, hindi ko kayang tingnan lang siyang mapahamak. Paano naman ako? Kinagat ko ang labi ko, halos mayak. Tiningnan mo lang akong, inaaping ang nanay mo, kinukutyang ang kapatid mo. Ginagastos ang pera ko. Nagawa mo yon, di ba? Narinig ko ang buntong hininga niya, kasabay ngang mahinang pagikbi. Isabella, alam kong nagkamali ako. Talagang alam ko. Bago tayo maghiwalay, pinakiusapan ko si Mommy na ibalik ang pera mo, pero ayaw niyang makinig. Ano pang silbi niyan ngayon? Pinutol ko siya. Marco, kung talagang nagsisisi ka, huwag ka nang makialam dito. Nagkamali ang nanay mo, dapat niyang pakbayaran. Hindi ko pwedeng hindi makialam. Naging emosyonal ulit siya. Pinalaki niya ako. Isabella, kaawaan mo na ako. Pwede ba? Kaawaan ka? Sinong naawa sa akin? Huminga ako ng malalim. 7 taon na ang nakalipas, pinakasalan kita, akala ko may masasandalan ako. Pero anong nangyari? Naging ATM at libreng katulong ako ng pamilya ninyo. Nasaan ka nung sinisigawan akong nanay mo? Nasaan ka nung inaagaw ngang kapatid mo ang gamit ko? Nasaan ka nung sinasabi mong mahal mo ang sekretarya mo? Hindi siya makasagot. Pagkaraan ngang matagal, nasabi niya, ako. Nabulak ako nun. Gising na ako ngayon. Huli na. Tiningnan ko ang baterya ng cellphone ko. Marco, hiwalay na tayo. Huwag ka nang tumawag. May batas na bahala sa nanay mo. Hindi mo na kailangang mag-alala. Isabella. Bigla niyang tinawag ang pangalan ko. Matagal mo na bang plinanoto? Hindi mo ba ako minahal kahit kailan? Ang tanong na iyon ay parang karayom na tumusok sa puso ko. Minahal ko ba siya? Sigurado. Kung hindi, hindi ako magtitiis 7 taon. Pero ngayon, yung kaunting pagmamahal na yon ay nawala na. Napalitan ng galit at pandidiri? Mahalaga pa ba kung minahal kita o hindi? Mahina kong sabi. Ang mahalaga ngayon, gusto ko lang mabawi ang sa akin. Tama na. Huwag ka nang tatawag. Pinatay ko ang tawag at blinok ang numero niya. Sumandal ako at ipinikit ang nga mata. Iniabutan akong driver tissue. Ma'am, okay lang po kayo? Mukhang masama ang loop niyo. Okay lang po. Salamat.
Pinunasan ko ang naluha ko. Sa kanto na lang po. Pagbaba ko, nakita ko si Marco na nakatayo sa gitnang village. Suot niya ang gray na jacket na binili ko para sa kanya noong nakaraang taon. Magulo ang buhok niya. Mukhang tumanda ng 10 taon. Nang makita niya ako, lumapit siya, Isabella. May sasabihin ako. Wala na tayong dapat pag-usapan. Iniwasan ko siya pero hinawakan niya ang pulso ko. Tingnan mo to. Kumuha siyang isang bangka mula sa bulsa niya at inilagay sa kamay ko. May 500,000 dito. Ipon ko to. Kunin mo muna. Ang natitirang pera. Hahanap akong paraan para makuha mo. Nakikiusap ako. Huwag mo nang ituloy ang kaso laban sa nanay ko. Pwede ba? Tiningnan ko ang bankart. Nakakatawa. Marco, sa tingin mo ba, kailangan ko ang 500,000? Ang gusto ko ay hustisya. Ang 10 milyon na dapat sa akin. Alam kong hindi mo kailangan. Nanginginig ang boses niya. Pero ito lang ang meron ako. Kung makukulong ang nanay ko, masisira ang pamilya namin. Kasalanan ninyo yan. Isinuksok ko pabalik ang bankart sa bulsa niya. Kung may konsensya ka pa, kumbinsihin mo ang nanay mong sumuko at ibalik ang pera ko para gumaan ang sentensya niya. Kung hindi, walang makakatulong sa kanya. Hawak niya ang bankart. Namumula ang mata. Isabella, hindi mo ba pwedeng isaalang-alang ang 7 taon nating pagsasama at patawarin na lang siya? 7 taon? Tinitigan ko siya. Noong nakikipagtalik ka sa sekretarya mo sa hotel, naisip mo ba ang 7 taon? Noong ginamit ng nanay mo ang pera ko pambili ng bag para kay Bianca, naisip mo ba ang 7 taon? Marco, kayo ang unang tumalikot sa 7 taon na yon. Bumaksak ang mangga balikat niya. Parang nawalan ng lahat ng lakas. Nilakpasan ko siya at naglakad papunta sa building. Bago pa ako makalayo, narinig ko siyang sumigaw. Isabella, kung may mangyaring masama sa nanay ko, hindi kita patatawarin. Hindi ako huminto. May nakabara sa puso ko. Patawarin sila? Sino? Ang nagpatawat sa akin? Pag-uwi, napansin ni nanay na masama ang itsura ko. Anong nangyari? Hindi maganda ang naging usapan sa beer? Hindi po. Nagpalit ako ng sapatos at umupo sa sofa. Hinanap ako ni Marco. Pinapatawad ko raw ang nanay niya. Bibigyan pa niya ako ang 500, no? 500,000 lang ang gusto niyang ibayad? Nanlaki ang mata ni nanay. Anong akala niya? Sabi niya, kung makukulong ang nanay niya, masisira ang pamilya nila, kumuha ako ng mansanas at kinagat. Nakakatawa, di ba? Noong ginagawa nila akong tanga, hindi nila naisip na masisira ang pamilya nila. Huwag mo siyang pansinin. Inagaw ni nanay ang mansanas. Ang lalaking ganyan, mas magandang layuan. Habang nag-usap kami, tumunog ang cellphone. Si Ate, Garcia. Isabella, nahanap na namin ang libro ngang kumpanya ng biyanan mo. 12 milyong tax evasion at 20 milyong hindi may paliwanag na pondo. Naipasa ko na ang ebidensya sa prosecutor's office. Magaling! Gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na siya makakatakas ngayon. Oh. Sabi ng prosekutor, magfa-file na silang kaso. Pero mag-ingat ka. Desperado na ang pamilya Reyes, baka gumawa sila ng mas masamang paraan. Sige po. Mag-ingat ako. Pakababang tawag. Tumingin ako kay nanay. Tama po kayo. Mas magandang layuan ang pamilyang ganyan. Ngayon, matibay na ang ebidensya. Tingnan natin kung hanggang saan sila. Ngumiti si nanay at hinaplos ang kamay ko. May karma rin. Darating din ang araw nila. Tumango ako at tumingin sa labas. Papalubok na ang araw, kulay ginto ang kalangitan. Alam kong hindi patapos ang laban, pero malapit na ang tagumpay. Kausap ko si nanay tungkol sa pagpapalit
Nang lock ng pinto nang biglang may kumalabog ng malakas. Ang boses ni Teresita ay tumago sa pinto. Isabella, bruha ka. Buksan mo. Sinira mo ang pamilya ko. Tapos magtatago ka. Pinapunta ako ni nanay sa likod niya at lumapit sa pinto. Teresita, anong isinisigaw mo? Bahay ko to. Hindi lugar para sa iskandalo mo. Iskandalo, lalong lumakas ang kalabog. Nabulak sa iyo ang anak ko, nagdurusa ang anak kong babae sa ibang bansa, iniimbestigahan ang kumpanya ko lahat dahil sa'yo. Kung hindi mo tulilinawin ngayon, hindi ako alis. Narinig ko na naman ang mga kapitbahay na nagbubukas ng pinto. Kumunot ang nuko at binuksan ang pinto. Anong gusto mong pag-usapan? Dito na lang para marinig ng lahat. Pagpasok ni Teresita, umupo agad siya sa sahig. Pero ngayon, hindi siya umiyak. Naglabas siya ng isang maliit na megaphone at nagsisigaw sa hallway. Tingnan ninyo, itong si Isabella, 7 taong niloko ang pamilya namin, kinuha ang pera namin. Pagkatapos ng annulment, pinafreeze pa ang 3 bahay ko. Pinag-away niya kami ngang anak ko. Pinahuli ang anak kong babae sa ibang bansa. Napakasamang babaeng ito. Sumilip ulit si Aling Nena. Mare, ano na naman to? Hindi ba't malinaw na kahapon? Malinaw? Sinungaling siya. Dinuro ako ni Teresita. Kaya lang siya nagpakasal sa pamilya namin dahil sa pera. Kasabwat niya ang nanay niya. Para lokohin kami. Nanginginig sa galit si nanay. Sinungaling. Kailan ka namin niloko? 2 milyong pisong bigay, 3 milyong sahot. Lahat kinuha ninyo, tapos kami pa ang manloloko. Sinong nanloko? Kusang lup niyang ibinigay. Tumayo si Teresita. Halos itusok sa mukha ko ang megaphone. Mayaman kasi kami kaya niya kami pinuntirya. Ngayong nakuha na niya ang gusto niya. Gusto nang umalis at kunin pa ang 3 bahay ko. Kunin ang bahay mo? Inilabas ko ang cellphone ko at pinatuktok ang recording mula sa beer, kung saan inamin mismo ni Teresita na ginamit niya ang pera ko pambili ng bahay. Pakinggan ninyo, siya mismo ang nagsabi na ginamit niya ang 2 milyong bigay sa akin para sa bahay ni Bianca sa Singapore. Naglapitan ulit ang mga kapitbahay. May recording na. Ayaw pa ring umamin. Grabe, hindi mo aakalain. Nalaglag ang megaphone ni Teresita. Ikaw, nilinlang mo ako. Nilinlang ka? Malamig akong ngumisi. Kung hindi ko ginawa, yon, baka naubos na ninyo hanggang sa huling patak ng dugo ko. Dumating si Marco, hingal na hingal. Namutla siya nang makita ang eksena. Mommy, bakit ka na naman nanggugulo dito? Umuwi na tayo. Ayoko. Tinabik ni Teresita ang kamay niya. Hanggat hindi niya ina-unfreeze ang mga bahay, dito ako mamamatay. Lumapit sa akin si Marco. Punong pakiusap ang mata. Isabella, nakikiusap ako. Kaawaan mo na kami. I-unfreeze mo na. Tumaas na naman ang blood pressure ni Mommy. Baka kung anong mangyari sa kanya. Kasalanan ni Jayong. Umatras ako. Marco, kung talagang nag-alala ka sa kanya, kumbinsihin mo siyang ibalik ang prako at sumuko. Kung hindi, walang makakatulong sa kanya. Ganyan ka ba talaga kawalang puso? Nanginginig ang boses niya. Ang 7 taon nating pagsasama, wala na bang halaga? Nawalan na yan ng halaga nung niloko at inabuso ninyo ako. Isinara ko ang pinto, iniwan ang ingay nila sa labas. Sumandal si nanay sa pinto, humihingal. Grabe na talaga ang matandang yan. Hanggang diyan lang ang kaya niya. Nakbuhos akong tubig. Maliban sa manggulo, wala na siyang ibang alam. Gaya ngang inaasahan, hindi na bumalik si Teresita sa mga sumunod na araw, pero may bago siyang paraan. Sa trabaho, pagpasok ko sa elevator, may narinig akong nag-usap. Narinig niyo ba? Si Isabella daw ng marketing, kakahiwalay lang,
Pina-freeze na ang 3 bahay ng ex-biyenan niya. Pati ex-sister-in-law niya, pinahuli sa ibang bansa. Grabe. Ang sama. Oo nga, sabi nila, pera lang daw ang habol niya nun. Ngayong nakuha na niya, tinalikuran na sila. Nakakatakot? Nakatayo ako sa sulok ng elevator. Nakakuyom ang nakamao. Alam kong si Teresita ang nagpakalat nito. Sa opisina, tinawag ako ang team leader ko. Isabela, may mga usap-usapan tungkol sayo. Sir, alam ko po ang sasabihin ninyo. Inilapak ko ang ebidensya sa mesa. Ito po ang patunay na niloko ako at ninakawan ng ex-biyenan ko. Yung nga si Smith. Gawa-gawa lang niya para sumuko ako. Tiningnan ng team leader ko ang ebidensya. Ganito pala. Huwag kang mag-alala. Hindi maniniwala ang kumpanya sa mga si Smith. Kung may manggulo pa sayo, sabihin mo sa akin. Salamat po sir. Gumaan ang pakiramdam ko. Pero ang si Smith ay parang damo na mabilis kumalat. Sa pantry, narinig ko ang 2 katrabaho. Tingnan mo yung suot niya. Mukhang mamahalin. Baka galing nga sa prang niloko niya. Nabitawan ko ang tasa. Natapon ang tubig. Sorry Isabela. Hindi namin sinasadya. Okay lang, pinunasan ko ang tubig. Pero gusto ko lang linawin. Ang suot ko, binili ko gamit ang sarili kong pera. Tungkol sa mga sismis, pwede ninyong alamin kung sino ang nagsisinungaling. Umalis ako, naiwan silang tulala. Pag-uwi, sinabi ni nanay na may tumawag. Sinasabing may lalaki raw ako kaya ako nakipagiwalay. Minura niya raw at binabaan ng telepono. Siguradong si Teresita yon, nanginginig ako sa galit. Dahil madumi ang isip niya, akala niya lahat ng tao, katulad niya. Huwag ka nang magalit. Hinaplos ako ni nanay. Kung malinis ang konsensya mo, wala kang dapat ikatakot. Kahit na, masama pa rin ang loob ko. Ang maksismis ni Teresita ay parang malangaw na nakakairita. Tinawagan ko si Ate Garcia. Sabi niya, pwede ko siyang kasuhan ng paninirang puri, pero kailangan ko ngang ebidensya tulad ng recordings o chat. Alam ko na ang gagawin ko. Kinabukasan, inutusan ulit ni Teresita ang kaibigan niyang tumawag kay nanay para manira. Nag-record si nanay. Hapon, sa supermarket, nakita ko ang kaibigan ni Teresita na naninira sa akin. Nakunwari akong may kausap sa telepono at ni-record ang lahat. Nang makita niya ako, tumahimik siya at akmang aalis. Hinarangan ko siya. Tita, yung nga sinabi ninyo, may ebidensya po ba kayo? Kung wala, paninirang puri po yan. Namutla siya. Narinig ko lang. Sa iba. Kanino? Kay Teresita ba? Tinitigan ko siya. Payo ko lang po. Huwag na kayong makakalat ng sismis. Kung hindi, dadalhin ko ang recording na ito sa korte. Natakot siya at tumakbo. Pag-uwi, ipinadala ko ang recording kay Ate Garcia. Sapat na to, sabi niya. Kung maninira pa sila, kasuhan na natin. Gumaan ang pakiramdam ko. Gumiti si nanay. Mabutit may paraan ka. Tingnan natin kung manggugulo pa siya. Kung manggugulo pa siya, hindi ko na siya palalampasin. Tumunok ang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Si Marco. Isabela. Na-hospital si mommy. Umiyak siya. Sabing doktor, sobrang taas ng blood pressure niya. Baka ma-stroke. Pinapasabi niya, basta ayan freeze mo ang mabahay, ibabalik niya ang pera. Nakikiusap ako. Nakalinlangan ako. Toto kaya o isa na namang panloloko. Sabihin mo sa doktor na tumawag sa akin. Gusto kong makumpirma na na-hospital nga siya. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, boses ni Teresita ang narinig ko, mahina. Isabela, alam kong nakamali ako.
Patawarin mo na ako. Kumunot ang noo ko at pinatay ang tawak. Totuman o hindi, hinding-hindi ko i-unfreeze ang mga bahay. Anong nangyari? Tanong ni nanay. Sabi niya na ospital siya, pinapa-unfreeze ang mabahay. Umiling ako, sinong nakakaalam kung totuman o hindi, sabi ni nanay, habang inilalagay ang dumpling sa kaldero, huwag mong pansinin. Hanggat hindi niya binabalik ang pera mo, walang silbi ang lahat, tumango ako. Ang laban na ito, malapit nang matapos, at lalo akong nagiging kumpiyansa. Anuman ang gawin ni Teresita, hindi ako susuko. Babawiin ko ang lahat ng sa akin. Pagkababangang tawa ni Marco. Kinabahan ako. Toto kayang na-hospital si Teresita? Paano kung totungang tumaas ang blood pressure niya? Dapat ko ba siyang bisitahin? Nakita ni nanay ang pag-alinlangan ko. Huwag mo nang isipin. Malamang nakukunwari lang yon. At kahit toto pa, kasalanan niya yon. Wala kang kinalaman. Pero paano kung nag-aalangan pa rin ako? Walang paano kung, sabi ni nanay habang iniahon ang dumplings. Kung seryoso siya, dapat ibinalik na niya ang pera mo, hindi yung ginagamit pa niya ang pagka-ospital para pilitin ka. Tumango ako, pinawingang lasangan dumplings ang kaba ko. Kinabukasan sa trabaho, nakatanggap ako ngang mensahe mula kay Ate Garcia. Na-ospital nga si Teresita, pero sa VIP room ngang isang pribadong ospital. Medyo mataas ang blood pressure niya, pero hindi kasing grabe ngang sinasabi nila. Napanjizi ako, nakukunwari nga. Tumawag sa akin ang anak niya. Sabi ni Ate Garcia, gusto raw niyang pag-usapan ang pagbabayad. May oras ka ba? Hayaan mo siyang pumunta sa law office mamayang hapon? Sagot ko. Alam kong isa lang itong paraan para maantala ang lahat, pero kailangan kong malaman kung ano ang plano nila. Hapon. Dumating ako sa law office. Naghihintay na si Marco. Mukhang pagod. At may malalaking eye bags. Inilata ni Ate Garcia ang nga dokumento. Mr. Reyes, simple lang ang gusto namin. Ibalik ang 2 milyong pisong bigay at 3 milyong sahot ni Miss Santos, kabuuang 5 milyon. Tungkol sa 5 milyong ninakaw ng nanay mo sa kumpanya, kailangan itong ibalik sa kumpanya. Kapag nagawa ninyo yan, pwede nang hilingin ni Miss Santos na i-unfreeze ang mga ari-arian. Matagal na hindi nagsalita si Marco. Hindi kaya? Tanong ko. Tumingin siya sa akin umiwas. Ang 2 milyong pisong bigay, pwede naming ibalik. Pero yung 3 milyong sahot, pwede bang bawasan? Iniimbestigahan ang kumpanya ni Mommy. Gipit kami ngayon. Bawasan? Natawa ako. 3 milyon ang pinahirapan? Kosalok ngang 7 taon. Ni isang sentimo, hindi pwedeng bawasan. Ang problemang kumpanya niya, walang kinalaman sa akin. Karma niya yon. Isabella, hindi ba pwedeng magbigayan na lang? Lumapit siya. Naging mag-asawa naman tayo. Huwag mong banggitin yan, pinutol ko siya. Noong kasama mo ang sekretarya mo sa hotel, naisip mo ba yan? Noong ginamit ng nanay mo ang sahot ko pambili ng bag para kay Bianca, naisip mo ba yan? Namutla siya. Kung gayon, kakausapin ko muna si Mommy. Bibigyan ka namin ng 3 araw. Sabi ni Ate Garcia. Kung walang sagot, magsasampa na kami ng kaso. Umalis si Marco na parang nawalan ng kaluluwa. Habang pinapanot ko siya, wala akong naramdamang awa. Siguro ito na yung sinasabing manhit na. Pag-alis sa law office, naisipan kong puntahan ang dati naming tinitirhan. Hindi para makriminis, kundi para mahanap pa ebidensya. Nakatayo ako sa baba, nag-aalangan, pero sa huli, umakyat din ako. Nagulat ako, hindi nakalok ang pinto. Pagbukas ko, magulo ang loob, parang hinalungkat. Bukas ang kwarto ni Teresita.
Pinasok ko at nakita kong nakalat ang gamit sa kanyang vanity table. Naisip ko agad yung secret compartment. Tama ako. Bukas ito at wala nang laman. Kinuha na nila yung itim na notebook. Hindi ako sumuko. Hinalungkat ko ang basurahan. Umaasang may makikita. Bigla, may nakapa akong matigas isang USB drive na nakabalot sa tissue. Ibinusa ko ito. Akmang aalis na ako nang marinig kong may nagbubukas ng pinto. Si Bianca. Hindi ba nasa Singapore siya? Mommy, nahanap mo na ba yung USB? Nandun ang librong kumpanya, papalapit ang boses niya. Nang makita niya ako, napasigaw siya. Anong ginagawa mo? Dito, nagnyanakaw ka ba? Kinukuha ko lang ang sa akin. Naglakad ako papunta sa pinto. Ikaw, hindi ba't iniimbestigahan ka sa Singapore? Bakit ka nandito? Bumalik ako para kumuha ng gamit. Hinarangan niya ako at sinubukang agawin ang USB. Anong nasa bulsa mo? Ninakaw mo ba ang USB ni Mommy? Bitawan mo ako. Tinulak ko siya. Nahanap ko to. Baka maruming ebidensya. Moto. Hinabol niya ako at sinabunutan. Ibalik mo sa akin. Sa sakit, naitulak ko siya. Natumba siya at hindi agad nakatayo. Tumakbo ako palabas, habang sumisigaw siya sa likod, Isabella, bruha ka? Humanda ka? Hindi ka patatawarin ngang kuya ko. Pag-uwi. Isinaksak ko agad ang USB sa computer. Tama ako, nandun ang kumpletong librong kumpanya ni Teresita, mas detalyado pa sa mga nahanap ko. Hindi lang tax evasion, kundi pati na rin ang pag-transfer niya ng mahigit 10 milyon sa mga overseas accounts. Nay, tingnan mo, sigaw ko. May bago akong ebidensya. Nag-transfer siyang mahigit 10 milyon sa ibang bansa. Diyos ko. Ang tiningang babaeng yan, sabi ni nanay. Mas lalo ngayong matibay ang kaso mo. Binak-up ko ang mga files sa cloud. Tinawagan ko agad si Ate Garcia. Magaling, masaya niyang sabi. Dahil dito, kahit hindi sila magbayad, mapapanagot natin sila sa batas. O nga pala, dada niya. Iniimbestigahan ng pulisya ang pag-uwi ni Bianca. Posibleng kasuhan siya ng obstruction of justice. Gumaan ang pakiramdam ko, tunay ngang may karma. Kinabukasan, tumawag ulit si Marco, malambing ang boses. Isabella, pumayak na si Mommy na ibalik ang 5 milyon mo. Pwede mo na bang i-unfreeze ang mabahay? 5 milyon? Malamig akong gumisi. Paano yung 3 milyong sahot ko? At yung 5 milyong ninakaw? Niya sa kumpanya? Wala na talaga kaming 3 milyon. Umiyak ang boses niya. Isabella, kaawaan mo na kami. Kaawaan kayo. Sinong naawa sa akin? Kinuha ko ang USB. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Nahanap ko ang ebidensya na nag-transfer ang nanay mo ngang mahigit 10 milyon sa ibang bansa. Sa tingin mo, kung ibibigay ko to sa pulis, ilang taon siyang makukulong? Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, galit na galit siyang sumigaw. Ikaw, napakasama mo. Isabella, gusto mo ba talaga kaming ubusin? Ubusin? Natawa ako. Binabawi ko lang ang sa akin at pinapanagot ang mga nakasala. Marco, malapit nang matapos ang 3 araw. Mag-isip-isip ka. Pinatay ko ang tawak. Alam kong hindi sila basta-basta susuko. Pero hawak ko na ang alas. Anuman ang gawin nila, handa ako. Sigurado akong mananalo ako. Pagkababangang tawag ni Marco, kinutuban ako. Wala na sa kanila ang mahalagang ebidensya at ngayon ay may bago pa akong hawak laban sa kanila, siguradong hindi sila tatahimik. Tama ako. Kinabukasan, papunta sa trabaho. Napansin kong may isang itim na kotse na laging nakasunod sa akin. Pagdating sa opisina, huminto ito sa kabilang kalsada.
Tinawagan ko si Ate. Garcia, malamang inutusan yan ng ex-biyenan mo, sabi niya. Huwag kang magpanik. Pumasok ka na sa opisina at mamayang gabi, ipapasundo kita sa asistan ko. Buong araw akong hindi mapakali. Nung bumili akong kape, may nakita akong isang lalaking nakaitim na jacket. Nang tingnan ko siya, agad siyang umiwas. Sinundan niya ako hanggang sa makapasok. Ako sa building. Gabi. Sinundo ako ng assistant ni Ate. Garcia. Nandun pa rin ang itim na kotse. Habang dumadaan kami, nakita kong medyo pamilyar ang driver parang pinsan ni Bianca. Huwag po kayong mag-alala, Miss Santos, sabi ngang assistant. Nakuha ko na ang plate number niya. Pag-uwi, ikinuwento ko ito kay nanay. Natakot siya at hindi nakatulog ng maayos. Kailangan nating mag-report sa pulis. Sabi niya, maghintay pa po tayo. Sabi ko, wala pa tayong sapat na ebidensya. Pero naglagay pa rin akong kutsilyo sa tabi ng kama ko at nagpakabit ng CCTV sa pinto. Ikatlong araw, noong kinuha ko ang isang delivery, napansin kong bukas na ang kahon at may mga butas ang damit sa loob. Sa CCTV, nakita ko na yung lalaking nakaitim na jacket ang may gawa. Sobra na sila. Galit na sabi ni nanay. Magre-report na tayo. Hintay pa po tayo, sabi ko. Hindi pa sapat to. Alam kong tinatakot lang nila ako para sumuko. Pero lalo lang akong naging determinado. Tumawag si Marco, pakungwari. Isabella, narinig kong may nanira energy delivery mo. May nakaaway ka ba? Huwag kang makunwari, malamig kong sabi. Kayo ang may pakana nito, di ba? Bakit mo naman nasabihan? Bumuntong hininga siya. Mag-ingat ka na lang. Magulo ang panahon ngayon. Gabi. Habang pauwi kami ng assistant ni Ate. Garcia, nakita namin yung lalaki na nag-abang sa tapat ng village, may hawak na pamalo. Binusinahan siya ang assistant. Nataranta siya at akmang tatakbo pero nahuli siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng assistant. Dumadaan lang. Bumaba ako ng kotse at ipinakita ang video mula sa CCTV. Ito ang video mo habang sinisira ang delivery ko. At mga litrato mo habang sinusundan ako. Itatanggi mo pa ba? Namutla siya at umamin. Si Bianca ang nag-utos sa akin. Tinatakot ka lang daw para hindi mo na ituloy ang kaso laban sa nanay niya. Sabi niya, kung hindi ka titigil, may gagawin siyang masama sa'yo. Ni-record ko ang confession niya at tumawag kami ng pulis. Dinala siya sa presinto. Pag-uwi, nayak si nanay. Anak, nahihirapan ka na. Baka dapat na nating itigil to. Hindi po, nay, niyakap ko siya. Kung susuko ako ngayon, masasayang lang lahat. Lalong lalakas ang loob nila. Tinawagan ko si Ate. Garcia, magaling. Sabi niya, ebidensya, yan ng pananakot nila. Ipapasa ko to sa pulis para managot si Bianca. Tumunog ang cellphone, isang hindi kilalang numero. Si Bianca, Isabella, alam kong nakamali ako. Patawarin mo na ako, umiyak siya. Sabi ni Kuya, ibabalik na niya ang pera. Huwag mo na akong isumbong. Huli na? Sabi ko, ibalik ninyo ang pera at sumuko kayo. Kung hindi, makita-kita tayo sa kulungan. Pinatay ko ang tawag. Alam kong nasa kritikal na punto na ang laban. Kailangan kong magpakatatag. Malapit na ang tagumpay. Pagkababa ang tawag ni Bianca, lalo akong nabahala. Kailangan naming kumilos, hindi lang maghintay. Kinabukasan, pumunta kami ni Ate. Garcia sa presinto. Ipinakita namin kay Officer de la Cruz ang lahat ng ebidensya, ang video, ang confession at ang recording ng tawag ni Bianca. Sobra na to, sabi ni Officer de la Cruz. Ito ay malinaw na pananakot at paninira. Officer, nanganganib ang buhay ng kliyente ko.
sabi ni Ate Garcia. Gusto naming mag-apply ng protection order. Sige. Tumango si Officer de la Cruz. Punan ninyo ang form. Sa ngayon, kung may manggulo pa, tumawag lang kayo. Pag-alis sa presento, sinabi ni Ate Garcia na kukuha siya ng bodyguard para sa akin. Hapon. Dumating si Mang Leo, isang dating sundalo. Miss Santos, huwag po kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo. Dahil kay Mang Leo, naging mas panatak ako. Hindi na nakpakita ang itim na kotse. Pero hindi tumigil si Bianca. Nakuha niya ang numero ni nanay at araw-araw siyang tinatawagan para guluhin. Sobra na to. Kinuha ko ang cellphone ni nanay at tinawagan si Bianca. Kung may tapang ka, ako ang harapin mo. Huwag ang nanay ko, guguluhin ko siya. Matinis niyang sabi. Para maramdaman din ng nanay mo ang hindi makatulog. Ang nanay mo na ospital dahil sa kasalanan niya, sigaw ko. Subukan mong guluhin ulit ang nanay ko, ipapahuli kita. May ebidensya ka ba? Ngumisi siya. Pero hindi niya alam. Nirikot ni Mang Leo ang buong usapan. Bumalik kami sa presinto. Tinawagan ni Officer de la Cruz si Bianca. Miss Reyes, binabalaan ka namin. Kung guguluhin mo pa ang ina ni Miss Santos, arestuhin ka na namin. Pakaraan ng ilang araw, tumawag si Ate Garcia. Isabela, magandang balita. Inaprubahan na ang protection order. Mula bukas, bawal nang lumapit sa inyo ni Marco, Teresita, at Bianca ng mas mababa sa 100 metro. Bawal din silang tumawag o mag-text. Kung lalabak sila, huhulihin sila. Salamat sa Diyos. Halos mabitawan ko ang mangkok ko sa tuwa. Naluha rin si nanay. Sa wakas, matahimik na tayo. Dahil sa protection order at kay Mang Leo, bumalik sa normal ang buhay ko. Tumawag ulit si Ate Garcia. Isabela, may balita na mula sa prosecutor's office. Sa susunod na linggo na ang hearing. Kinabahan ako pero nasasabik. Sa wakas, makakaroon na katapusan ang lahat. 3 araw bago ang hearing, tumawag ang tiyahin ni Marco. Malala na raw ang sakit ng tatay niya at gusto akong makita sa huling pagkakataon. Nag-alinlangan ako. Baka patibong, sabi ni Ate Garcia. Pumunta ka, pero isama mo si Mang Leo. Huwag kang mag-isa. Pagdating namin sa bahay nila, punong tao makamag-anak nila. Nandun din si Teresita, hindi mukhang may sakit. Nakahiga naman ang tatay ni Marco, hindi ko alam kung totoo hindi. Tingnan mo ang kalagayan ng ex-biyenan mo, sabi ng isang tiyuhin. Patawarin mo na sila. Patawarin? Malamig akong ngumisi. Nung niloloko ninyo ako, naisip niyo ba yan? Bakit ganyan ka magsalita? Sabi ngang isang tiyahin. Ipinakita ko ang video ni Bianca. Tingnan ninyo. Ginamit nila ang pera ko pambili ng bag na 5 milyon. Tama ba yon? Nakbulungan ang mangga kamak-anak. Ipinakita ko rin ang mangga ebidensya ng tax evasion. Huwag kang maniwala diyan. Sigaw ni Teresita. Biglang lumuhot si Marco sa harap ko. Yakap ang mabinti ko. Isabela, nakikiusap ako. Dahil na lang sa tatay ko. Ayan, freeze mo na. Dumating si nanay. Marco, tumayo ka diyan. Huwag mong gamitin ang moralidad para pilitin ang anak ko. Biglang tumayo si Marco. At sinigawan si Teresita. Mommy, hindi mo ba kayang aminin ang pagkakamali mo? Ibalik na natin ang pera niya para matahimik na tayo. Natigilan si Teresita. Pagkatapos ay umupo sa sahig at nag-iyak. Alis na kami. Sabi ko habang hinihila si nanay palabas. Makita na lang tayo sa korte. Kinabukasan, habang naglilinis si nanay,
May nakita siyang isang lumang notebook sa ilalim ng isang kahon. Ayan ang lumang ledger ni Teresita na naiwan niya nun sa bahay. Binuksan ko ito. Nandun ang lahat, ang pagtanggap niya. Ang 2 milyong pisong bigay. Sa akin at pek transfer nito sa account ni Bianca para sa bahay sa Singapore. Ang bawat sahod ko na kinuha niya. Pati ang pagbenta niya sa mga koleksyon ng tatay ni Marco at pek transfer ngang 10 milyon sa mga overseas accounts. Ito na, sigaw ko. Ang pinakamatibay na ebidensya. Tinawagan ko agad si Ate Garcia. Magaling, sabi niya. Ito na ang alas natin sa korte. Itago mong mabuti yan. Tumawag si Marco. Isabela, nahanap mo ba ang ledger ni Mommy? Ibalik mo yan. Personal na gamit yan. Personal? Natawa ako. Nakasulat dito ang 5 milyong utang niya sa akin at ang 10 milyong ninakaw niya. Sa korte ko ito ibibigay. Kung may mangyaring masama kay Mommy, hindi kita patatawarin? Galit niyang sabi bago ibaba ang tawag. Kinabukasan, pinuntahan ko ang tatay ni Marco sa ospital. Iniwan ko ang ledger sa tabi niya para makita ni Marco. Nang basahin ito ni Marco, nabitawan niya ito, nanginginig. Hindi ito magagawa ni Mommy. Ginawa niya, sabi ko. Gising na Marco, niloko ka rin niya. Umalis ako. Umiyak siyang nakaupo sa sahig. Dumating ang araw ngang paglilitis. Suot ang aking itim na suit. Pumasok ako sa korte. Nandun si Teresita, nakasuot ng damit pang ospital, at si Bianca. Inilatak ni Ate Garcia ang lahat ng ebidensya. Nang ipakita niya ang orihinal na ledger, namutla si Teresita. Hindi sa akin yan. Pagkayan, marinating ipeksamin ang sulat kamay at fingerprint, kalmadong, sapi ni Echu. Garcia. Nagsisigaw si Bianca, sinungaling ka. Pralang ang habol mo. Ipinakita ko ang video niya sa Singapore. Ang perang ginamit mo, prako at pran ng kumpanya. Anong karapatan mong magsalita? Hindi siya nakasagot. Sinugot ako ni Teresita, pero napigilan siya. Papatayin kita, bruha ka. Ipinakita ko rin ang ebidensyang pagbenta niya sa mga koleksyon ng asawa niya. Gulat na gulat si Marco. Mommy, bakit mo ginawa yon? Yon ang paborito ni Daddy. Para sa gamot niya. May pension at insurance si Daddy. Sigaw ni Marco. Para sa sarili mo ang prang yon. Hindi na nakapagsalita si Teresita. Pagkatapos, sinabing ang hukom na malinaw ang kaso at maglalabas siya ng desisyon sa ibang araw. Paglabas ng korte, lumapit si Marco. Isabela, patawat, naging tanga ako. Tapos na ang lahat? Sabi ko. Alagaan mo ang tatay mo. Umalis siya. Malungkot ang itsura. 1 linggo pagkatapos ng hearing. Araw na ngang hatol. Pumasok kami sa korte. Nandun si Teresita. Payat na payat at mukhang tulala. Si Bianca ay nakaposas. Si Marco ay nakayuko sa upuan. Binasangang hukom ang hato. Si Teresita Reyes ay napatunayang nakasala sa makasong embezzlement, tax evasion, at illegal transfer of assets. Hinatulan siya ng 12 taong pagkakakulong at multang 5 milyong piso. Si Bianca Reyes ay napatunayang nakasala sa obstruction of justice at illegal possession of property. Hinatulan siya ng 5 taong pagkakakulong at multang 1 milyong piso. Inutusan din silang ibalik sa akin ang 5 milyong piso sa loob ng 30 araw. Hindi ako sa ngayon. Apela ako. Sigaw ni Teresita. Kahit umapela ka, matibay ang ebidensya. Sabi ni Ate Garcia. Napahagulgol si Bianca. Lumapit si Marco. Isabella. Salamat. Ginawa ko ito para sa sarili ko, sagot ko. Umalis siya nang hindi lumilingon. Paglabas ng korte,
Sa ilalim ng sikat ng araw, niyakap ako ni nanay, pareho kaming gumiyak. Anak, nanalo ka. Opo, nanay. Nanalo ako. 7 taon ngang pagdurusa. Sa wakas, nakaroon ngang hustisya. 1 buwan pagkatapos, nag-resign ako sa trabaho. Nagbakasyon kami ni nanay sa Palawan. Pagbalik, nagbukas akong isang maliit na flower shop, ang araw-araw bulaklak. Naging abala ako at masaya. Si nanay ay kasama ko. Tinutulungan ako sa tindahan. Isang hapon, dumating si Marco. Payat siya. Pero mukhang mas disente. Kamusta? Tanong niya. Mayos naman. Namatay na si Daddy nung nakaraang linggo. Malungkot niyang sabi. Bago siya mamatay, pinapasabi niyang patawarin mo raw kami. Natahimik ako. Tapos na ang lahat. Alis na ako, sabi niya. Pupunta ako sa Cebu para magtrabaho. Sana maging masaya ka. Ikaw din. Pinanut ko siyang maglakad palayo hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Wala na akong naramdaman. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ko ang sunflower sa aking tindahan, napangiti ako. Anak, bakit ka nakangiti? Tanong ni nanay. Nay, pakiramdam ko. Napakasaya ko ngayon. Niyakap ko siya. Mula ngayon, tayo ng dalawa ang magkasama. Oo, anak. Hindi na tayo maghihiwalay. Pumasok ang liwanag ng buwan sa bintana, tumatama sa mga bulaklak at sa amin. Alam kong nagsisimula pa lang ang bago kong buhay. Ang masamang nakaraan ay parang mga nalantang bulaklak. Kahit nag-iwan ng marka, mapapalitan din nga bago. At ako, tulad ng isang sunflower, ay palaging haharap sa araw. Lalago at mamumuhay ng mas maganda.